Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Say. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lonely Heart. Ayoko po kasing ibigay ang identity ko. DJ Lindsay, mahaba po itong story ko pero sana basahin niyo pa rin po. Pagka 28 years old na po ako at yung asawa ko po ay 30 years old na. 8 years na po kaming kasal at meron po kaming isang cute na anak. Masasabi ko pong hindi ko napag-isipan yung pagpapakasal ko, DJ Lindsay. Parang nung time na yon, hindi pa ako ganun ka-matured. Nakinig lang ako sa nanay ko na pakasalan ko na raw yung boyfriend ko para hindi na kami long distance relationship. Noong mag-boyfriend at girlfriend pa lamang po kami, LDR kasi kami. Madalas akong umuwi noon dahil dinadalaw ko yung boyfriend ko. Siya lang ang inuuwian ko dito. Meron akong isang naging ex nung teenager pa lang ako, kaya basically, yung asawa ko po, yung pinakauna sa lahat ng bagay. Yung husband ko, meron po siyang anak sa pagkabinata. So, dinala ko po dito yung asawa ko sa abroad para magkasama na po kami. Ngayon po, akala ko magiging perfect na ang lahat. Asawa mo nasa tabi mo, malayo sa gulo ng mga kamag-anak, kayong dalawa lang kasama yung anak nyo. Hindi pala ganon kasimple ang lahat, DJ Lindsay. Nahuli ko po kasi ang mister ko na may kasamang ibang babae. On the spot. Alam mo, ni minsan hindi po ako nagkaroon ng idea and never pumasok sa isip ko na magagawa yon ng asawa ko. Nung una, nagdadalawang isip pa ako na kumprontahin sila. Pero sabi ko, kailangan kong gawin to. DJ Lindsay, pinakiusapan pa ako ng asawa ko na wag kong awayin yung kabit niya. Pero alam mo ba, ang pinakamasakit dito, mas pinili niya po yung babae kesa sa amin ng anak niya.
Kinausap ko silang pareho. Kahit napakasakit sa pakiramdam, napakasakit sa dibdib, naging mahinahon pa rin ako. Hindi ko po inaway yung kabit kahit asawa ko yung tinatanong ko. Nung time na yun, tinanong ko yung kabit kung may nangyari ba sa kanila ng mister ko. Walang pag-aalinlangang sumagot po yung babae. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami ng beses. Ang sabi niya sa akin, nakilala niya raw po yung asawa ko sa isang dating application. Then after 2 months, sinagot na ng babae yung asawa ko. Pero yung babae po ang pumunta sa lugar ng asawa ko. At may nangyari na agad sa kanilang dalawa. Binahay na ng asawa ko yung babae. Kasi mas pinili niya nga yun kesa sa amin ng anak niya. After a month, yung kabit bumalik na po doon sa sarili niyang bahay. Iniwan niya na rin yung asawa ko. Hindi alam ng lahat ito pero pumupunta-punta ako doon sa bahay nila to check kung nandun pa nga yung babae. Kung sila pa. Naririnig ko lang minsan na magka-video call sila. Di alam ng husband ko na nandun ako sa labas. Nakikinig lang ako. Nakikiramdam. Hoping pa rin na bumalik ang loob sa akin ng asawa ko at mabuo kami bilang isang pamilya. Pero sabi ko, worth it ba ito? Baka naman kaya ko na ito mag-isa. Ilang araw kong pinag-isipan pero mas namayani po sa akin ang sakit na nararamdaman ko, DJ Lindsay. Yung hapdi na ginawa nilang dalawa sa akin. Kaya naman napag-isipan ko na kausapin ang mister ko. Sabi ko, tama na. Okay na ako. Well, hindi naman sobrang okay na okay, pero magiging okay din ako. Sabi ko po sa asawa ko, lalayo na lang kami ng anak namin. Hindi na niya kami makikita pang muli. Regalo ko na sa kanya since magpapasko na. Hindi na kita guguluhin. Magiging masaya na kayong dalawa ng kabit mo. Pero hindi ko alam kung anong milagro po ang nangyari, DJ Lindsay. Ayaw pumayag ng mister ko. Sabi niya sa akin, alam mo naman na kahit anong mangyari, sa'yo at sa'yo pa rin ako uuwi. Aaminin ko, DJ Lindsay, nagdalawang isip ako nung time na yun. Sabi niya kasi, kami pa rin ang uuwian niya. Dagdag pa doon, hindi na raw niya kinakausap yung kabit. Sabi niya sa akin, iiwan na raw niya yung babae niya. Pero nung nagpunta kami nung anak ko sa place niya, nalaman ko na tinatawagan pa pala niya yung babae. Pagkatapos akong i-message, yung babae naman yung i-message niya o tatawagan niya. One time, nag-message pa siya dun sa babae at nahuli ko pa mismo
Dahil gamit-gamit ko yung phone niya. Ngayon, dati-rate DJ Lindsay, hindi niya pinapakita sa akin yung cellphone niya at lagi niyang hawak ito. Yun pala, hindi pa niya nadidelete yung photos nila dun sa phone. Ngayon, umuwi na siya sa amin. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya na nagbago na siya. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya na wala na sila nung babae. Dinidelete niya na rin daw yung dating application na yun. At ang pinaka-importante sa lahat, nagsorry na siya sa akin. Nag-promise siya, DJ Lindsay, na hindi niya na uulitin yung ginawa niya. Kahit papano, gumaan po yung dinadala ko. Pero DJ Lindsay, may mga oras na sumasagi pa rin sa isip ko yung ginawa niya. Para kasing fresh na fresh pa sa memory ko yung time na nahuli ko sila nung babae on the spot. Kung paano niya pinrotektahan yung kabit niya kaysa sa amin. Kung paano niya mas pinili yung babae na yon kaysa sa amin ang anak niya. Nung time na yon, masasabi ko na hindi niya na ako mahal eh. Mas mahal niya yung babae niya. Naalala ko, nagmamakaawa pa ako sa kanya noon. Na sana kaming dalawa naman ng anak niya yung piliin niya. Pero mas pinili niya yung babae. At mas matapang pa ngayon yung mga kabit, ha? Di ko alam kung anong dapat kong maramdaman o isipin. Gusto ko na pong iwan ang parteng yun ng buhay ko. Gusto ko nang mag-move on. Gusto ko nang makalimutan ang lahat ng yun. Pero paano po, DJ Lindsay? Paano po ba kalimutan ang nakaraan? Tulungan niyo po ako. Ako po si Lonely. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Tayo pa rin pang estasyon na same pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. 9:18 on the clock. Tamang oras, pakiset po yung mga orasan na yan, no? Mali-mali po yung mga oras po ninyo, no? Pangga, ito po ang lihim ng liham. Sasamahan kita all the way till 11 in the morning. Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At syempre, meron na naman po tayong Pangga na nagugulumihanan. At syempre may nasasaktan dahil sa mga panloloko na nagawa sa kanya ng kanyang asawa. Ay, nako. Ang hirap talaga mag-recover pag ganyan, no? Yung ang dami-daming nangyari kasi. Tapos, despite everything nang nangyari, gusto mo pa rin maayos kayo kasi meron kang inaalagaan na another life. 'Di ba? Pero hindi mo maipaglaban yung gusto mong mangyari. Deep inside you, gusto mo nang humiwalay, gusto mo nang lumayo. Pero meron kang isang iniintindi na buhay eh.
Diba? Ang hirap ng ganun, mahal ko. But please tell me what you think about this story, mahal ko. Ito po ay sinend po sa atin via facebook.com/Lindsay1067, LINDSAY1067. Kaya naman, may story ka rin na ganyan, lalong-lalo na magpapasko. Send mo yan sa atin dito sa Lihim ng Liham, okay? Pakahirap yung tipong mas pinili yung ibang babae kesa sa inyong dalawa ng anak mo. Tapos mas matapang pa daw ngayon yung mga kabet. Kakalok. Hindi mo maintindihan kung saan sila kumukuha ng tapang, no? Kasi dati supported siya nung asawa. O, kaya nagmamatapang. Pero ngayon, hindi natin alam. Baka, hindi ko alam na baka kaya lang bumalik yung lalaki dito sa poder ng asawa niya ulit is because hindi na sila ganun ka-okay nung kabet, di ba? Ang sakit naman nun. So, parang yun lang yung dahilan kung kaya bumalik siya dun sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Wag naman sana. Sana pinagpe-pray ko na sincere yung intentions ng lalaki para dito sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya, 'di ba? Sana bumalik siya para ayusin ang lahat at maging happy family sila. Hindi yung bumalik siya kasi wala na yung kanyang kabit at nagkakalabuan na silang dalawa. Sana lang talaga. But anyways, mahal ko, let me know your thoughts about this. Mag-message ka sa akin. Punta ka sa facebook.com/energyfm1067. Tapos hanapin mo yung live. I am wearing black to die. Ang hirap talaga kapag itim yung suot mo. Hindi, kasi yung ilaw, kahit anong ganda ng ilaw, kinakain yung subject. Kinakain yung subject. Diba? Hindi nakakaganda. Dali, basa tayo ng comment. Sabi po dito ni Amy, ginagawa lang kayong katatawanan ng husband mo. Paano mo na-atim yon, lonely girl? Hindi na mababago yan. Kaya nga kasama pero nagte-text pa rin sa kabit. E di, ihatid nyo ng mag-ina. Kayo na lang. Total, kaya nyo naman, diba? Para wala nang hadlang sa love story nila. Diba? Iba-iba syempre, opinion to ng mga panggaan natin na nakarinig ng story at nakaintindi. O baka naman mamaya meron din silang pinagdadaanan tulad nito. Kaya ganyan na lang yung mga opinion nila, mahal ko, pangga ko, baby ko. Sabi ni Marlo, why can't you just run away and try to build yourself and forget everything? Sabi nga nila, sa una lang masakit. Kakayanin mo yan para sa anak mo kasi yun lang kasi. Meron kang addiction dyan sa asawa mo. Hirap naman kung parati mo na lang pinagsisiksikan yung sarili mo sa kanya. Feeling ko, hindi naman kayo, o kaya mo naman talagang buhayin yung anak mo nang mag-isa ka lang. Hayaan mong maghilom yung puso mo para sa kapanatagan ng isip mo. Know your worth and maybe yung love na hinahanap mo sa ibang lalaki ay matagpuan mo rin in the right time. Sabi ni Wengski, pakatatag ka lang girl, pray ka lang, darating din yung panahon na magiging okay ang lahat. Importante hindi sila nagkaanak. Nako, mahina talaga pagdating sa tukso yung mga lalaki. Anyway, ikaw ang legal wife, ipaglabang mo ang pamilya mo and isave mo ang pamilya mo. Wow! Ay, nako. Sabi ni Eliza Anchoris, that was so hot. You're in Laguna. Shout out from Binyan, present po ako. Hi, good morning. Sabi naman ni Nanalf, Nana La PH. Ano ba talaga? Para ba talaga i-pronounce yun? Sorry na. Cheater is always a cheater. It's up to you kung bibigyan mo pa siya ng second chance. Well, sa ginawa niya, hopefully maging wise ka na. Hindi mo deserve lokohin. Wow! Sabi naman ni Patrick Santos, you will be healed soon. Ano pa yung sabi ng mga pangga natin? Dami mga sinasabi. Dami nyo na namang komento dyan, ha? Yung iba galit na galit, ha? Sabi ni Arch, minsan kahit ang best plans nagkakaroon din ng gusot. Yung nangyayari sa inyo ng mister mo ay dapat magsilbing lesson para maging matatag ka. Ikaw lang makakapag-decide kung mananaig ang forgiveness o yung pain sa'yo. That will decide whether to stay or leave. Totoo naman, ko lang makakapagsabi kung enough is enough eh. Diba? Sabi ni Morgan Fox, sa sender mo po, Lindsay, at the end of the day, ikaw lang din ang makakasagot niyan. Pero you deserve what you tolerate and love yourself. Ikaw ang legal wife pero harap-harapan kang niloloko. Siguro focus on yourself and your child. Kung wala kang peace, then i-let go mo na lang. Tama naman. Yun yung pinaka-importante sa lahat eh, yung meron kang peace in your heart and in your mind. Sabi ni Grace, habang nakikinig ako sa kwento, naiiyak ako kasi nakaka-relate po ako sa kwento niya. Oh, baby girl! Deserve. Charing! Charing.
O hindi, joke lang ha. No, sabi dito ni Grace, habang nakikinig po ako sa kwento, naiiyak po ako kasi nakaka-relate ako sa kwento niya. Nangyari din yan sa akin pero pinaglaban ko pa rin yung karapatan ko bilang legal na asawa. Awa ng Diyos, buo pa din ang pamilya namin. Ang hirap lang ibalik ng tiwala na nasira na. Kasi napakasakit ng ginawa niya sa amin. Alam mo, so Grace and sa ating letter sender, lonely heart or lonely girl, etong mga sinasabi ng mga pangga natin is i-absorb nyo to kasi para sa inyo to. Hindi ka din na nakikinig ngayon, para sa iyo to ha. If ever sa palagay mo napagdaanan mo na to or literally napagdaanan mo na itong portion na ito ng life, itong problema na ito, dilemma na ito ng life, then this is for you. Okay? Ako ang masasabi ko lang dito, bago natin basahin yung comment ni Darwin, ang masasabi ko lang dito is, masakit naman talaga lahat ng mga troubles and challenges na dumadaan sa buhay, lalong-lalo na sa mag-asawa. Pero lagi ko kasing iniisip, yung mga advice sa akin before ng mga nakakatanda, yung mga kumbaga, expert na sa gantong klase ng buhay, mahal ko. There will be times na magiging magulo talaga. Magkakaroon kayo ng problema, akala mo kailangan mo ng sumuko, pero lagi niyong tatandaan kung bakit kayo nagsimula, 'di ba? Lagi mong tatandaan, lagi mong sasariwain kung ano bang core ng pagsasama ninyo. Gaano ninyo kamahal yung isa't isa. Wow! Kasi naniniwala ako na lahat naman ng pagsasama talagang challenge ng life. Nagkakaroon talaga ng mga pagsubok, lalong-lalo na mag-asawa, pero gugustuhin mo ba na kung halimbawa nadapa siya, naging miserable yung buhay niya, pagtayo niya, iba na yung kasama niya? O kaya hindi na ikaw yung kasama niya? Nasa sayo naman yun kung talagang nasaktan ka. Sobra po kasi ako nasaktan ni Jalen. Kakaiba po yung experience naming dalawa. Nandun na po ako. Siguro ayaw kong ma-experience yan ng mga tao, ng mga babaeng nakikinig din sa atin ngayon. At syempre ako naman, pinagdarasal ko na, Lord, wag naman. Pero kung dumating man at dumating, piliin nating maging matatag, mahal ko. Diba no? Kailangan nating piliin maging matatag Kasi una sa lahat, wala rin naman tayong choice kundi kapitan yung sarili natin. Wow! At meron tayong isa pang binubuhay na buhay May binubuhay po tayo na tao, which is yung anak ninyo. Diba? So minsan kahit gaano pa kasakit bilang isang nanay, bilang isang asawa, aayusin mo, gugustuhin mong ayusin diba? Kasi para doon sa anak ninyo. Laging sinasabi yan, pero yan talaga yung katotohanan ng life. At sa mga nagloloko naman, sana bago kayo magloko, isipin nyo muna yung buhay din ng anak ninyo. Yung puro na lang babae yung nag-iisip ng kapakanan ng mga anak, Tapos puro kayo, lang dyan. Puro kayo laro-laro lang, itong mga manloloko na to. Wow! Diba? Kaya nga minsan, unfair talaga ang life. May times na sobrang unfair talaga ng life. Pero that is how it is di ba? Wala tayong magagawa dyan unless talagang buhatin mo yung sarili mo, hiwalayan mo yung asawa mo kung talaga nasaktan ka, at buhayin mo mag-isa yung anak mo. Wala din naman problema doon. Kasi kailangan mo lang talaga panindigan yung desisyon mo. Di ba? Pero if you're gonna think of it, kung gusto mo maging unit pa rin kayo, maging isang pamilya pa rin kayo, susubukan mo ulit Diba? Itatry mo ulit. Oo, nagpakatanga ako. Oo, niloko ninyo ako. Pero, sige, try ulit natin. Kasi may anak tayo. Wow! Pero sana naman kapag tumatlong beses na girl, o kaya dumalawang beses na baka naman gusto mo ng matauhan, diba? Ang ibig ko sabihin dito is kapag meron kayong anak, itatry ninyong ayusin. Hindi yung basta para mo na lang tinapon yung pinagsamahan ninyo, yung marriage ninyo, diba? Yun para sa akin lamang naman po. Diba? Again, kung meron kang sariling judgment o meron kang sariling judgment sa life, okay lang naman yun. Wala naman pong mali. Diba? Nangihinayang lang kasi ako doon sa mga marriages na tinapon na lang dahil nagkamali yung lalaki or nagkamali yung babae. Right nyo naman yun. Pero siguro kung ako yung nandun sa part na yun, itatry ko pang i-save. Wala naman kasing perfectong tao. Wow! May mga pagkakamali tayong nagagawa, may mga pagkakamali tayong choices sa life.
But ang importante is, kung itatama mo yung mga yon at talagang babangon kang muli. Diba? Sa isang perfect na mundo, yun yung ideal na gawin. Diba? Pero we have to understand, hindi perfect ang mundo. Hindi ka perfect. Hindi perfect yung asawa mo. There will be times na he will be committing mistakes. You will be committing mistakes. Hindi mo lang aaminin, pero meron kang kasalanan na ginagawa. Diba? May mga times na ganyan. So, sino ka para magtapon ng marriage na yan dahil nagkamali yung mister mo ng malalang malala? Wow! Diba? Lahat naman tayo may tinatagong skeletons in our closet, sabi nga nila, diba, so to speak. So please, hindi perfect ang life, hindi perfect ang asawa mo. Diba? One for the books na lang. Ibigay mo na lang to sa kanya itong pagkakataon na ito. Diba? Pagbigyan mo kasi unang beses. Pero ibang usapan na kapag pumangalawa na. Oo, diba? Sabi ni Maria, kung ako sa'yo mag-focus ka na lang sa anak mo, paulit-ulit ka na lang nasasaktan. Oo. Pero masakit talaga yun yung piliin yung kabit sa harap mo, tapos binahay pa. Diba? Masakit talaga yun. Kaya I won't judge talaga kung mag-decide siya na iwan na talaga. Pero ako sinasabi ko, hanggat kaya mong mag-forgive, hanggat kaya mong magpatawad, gawin mo yan. Wow! Para sa marriage niyo at para sa anak ninyo. Diba? Baka kaya pang kumpunihin. Baka naman kailangan mo lang huminga, kailangan mo lang ng space, kailangan mo lang ng maraming pera. Kailangan mo lang ng mga 2 milyon, diba? Sige lang. Baka kaya pa. Sabi ni Darwin Rosel, fresh and fragile pa kasi yung ginawang sakit na binigay sa'yo ng husband mo. Yung nanay mo may ambag din sa nangyari sa'yo. Ginawang marathon ng kasal na paunahan makapunta sa finish line. I don't know if you will give him another chance, maghiwalay na lang kayo, that is up to you. Totoo naman. At the end of the day, ikaw pa rin na makakapag, decide kung ano ba, ayaw na ba o gusto pa. Kasi wala namang magsasabi o wala namang makakapagsabi na sobra-sobra na yung ginagawa mo para sa asawa mo. Diba? Nagpapakatanga ka na, sobrang tanga mo na dyan. Walang makakapag-decide. Ikaw lang ang makakapagsabi kung enough is enough. Kasi yung nararamdaman po natin sa puso natin, hindi naman yan nararamdaman ng ibang tao eh. Yung experiences mo with your husband, yung extreme na pagmamahal na nararamdaman mo, yung overflowing emotions of pagmamahal, diba? Ikaw lang ang nakakaramdam nun. Kaya ikaw lang ang makakapagsabi kung tama na, ayoko na, pagod na ako. Tutunan ko yun. Ikaw lang makakapagsabi kung, oops, teka lang, hanggang dito na lang. Ayoko na kasi napapagod na ako. Ako na yung nauubos. Wow! Sige, mga 2 days pa. May mga ganyan tao yung ini-schedule nila, mas pine-prepare nila yung mind nila. Sige, mga 2 days pa. Pagkatapos nun, ayoko na. Diba? Mas nalilesen kasi mas nape-prepare mo, napaprogram mo yung sarili mo na after 2 days, dapat okay ka na. So, uunti-untiin mo ngayon. Oras by oras, uunti-untiin mong tanggalin yung kanyang kumbaga parang i-condition mo yung mind mo na paalis ka na sa phase na yan. After 2 days, wala ka na dyan. Diba? So, sana maging okay ka, Miss Lonely Heart. Wow! Lonely Girl. 9:32 on the clock. Kung kakayanin mong bumitaw, bumitaw. Kung kakayanin mong ayusin pa ang pamilya mo para sa anak ninyong dalawa, para sa future ninyo, ayusin mo, mahal ko, ha? Lihim ng liham. This is Morissette with the song Gusto Ko Nang Bumitaw. Dito lang yan sa Energy FM. Iyak, gabi-gabi, walang tinig.